So, ito na po mga ka-Promdi, yung nililinisan po natin nung nakaraan. At medyo malawak-lawak na po ang nalinisan dahil yung mga kasama natin ay talagang mabilis sila. Mabilis po silang magtabas. At yan, lumutang na nga yung ibang mga sintures or dalandan po na nakatanim dito. At medyo parang nabansot po sila dahil matagal na panahon na halos sila po ay natatabunan po ng mga damo. At malawak-lawak na po yan hanggang dun sa banda unahan na po. At kasalukuyan na rin nga po tayong naghuhukay ng babaunan po natin, nanguhulugan po natin ng punlang lansones at saka rambutan. Para pagka kinuha po natin, kasi medyo malayo pa yung ating pagkukuhanan ng mga seedlings, mas maganda po yan kapag ibiniyahe kasi nai-stress po yung ating mga seedlings. Dahil sa biyahe natatagtag, so medyo nagagalaw yung kanilang mga ugat. Kaya napakaganda na yan po ay dapat diretso tanim. O kaya ang ginagawa natin minsan ay nilalagay muna natin sa malilim at inaantay natin na makarecover po mula po dun sa pagka-stress sa biyahe yung pong ating mga pananim. So hanggang dyan po yan sa baba mga kaporomdi ay atin na pong natapos ang paglilinis. At nabutasan na rin po natin. So by next week po ay tataniman na po natin saktong-sakto. Tag-ulan po ngayon, tuloy-tuloy po ang ulan, kaya sakto-sakto na tayo po ay magtanim po ngayon ng mga ganito pong mga pananim. Hindi na kailangang diligan dahil pag nakabelo lang po yan, itong buong tag-ulan, kailangan na lang po nating linisan, tanggalan po natin ng mga bagin na gumagapang na maari pong makamatay na po yung mga bagin ng kalaban po niyang mga seedling habang yan po ay maliit pa o bata pa. Kailangan lang pong mabantayan, malinisan palagi yung paligid hanggang sa makabelo po siya ng laki. Mga after 2 to 3 years yan, medyo malaki na. Baga hindi na masyadong akyatin ng bagin at medyo nakabelo na po yan. Maganda po yung ating mga pananim, lahat po yan ay mag-grafted na. Kaya pagkalipas na ng ilang taon ay pwede na po tayo makaharvest ng maganda-ganda. So yan po yung update po natin dito po sa farm.